Tara na at gawin natin mura pero special yung agahan natin ngayong umaga. So, meron pa kaming bahaw dito. So, bahaw ang tawag namin yung kanin na kagabi pa. So, meron akong itlog din dalawa dito. Tapos, yung sa gilid, yung mapapansin nyo, carrots lang yan. Sobra lang naman ng carrots yan dito. Pero kung marami kayong ipaghahalo dito, much better. Pero ako kasi meron lang akong carrots dito. Carrots, kaya carrots na lang ilalagay ko. Tapos, yung egg, ihiwalay lang natin yung white. Tapos, yung dilaw, ihalo na natin agad sa kanin. Ganito ako kapag nagluto. Tapos, meron akong ganang magluto talaga. Ginaganyan ko. Pero pag wala minsan, agad pag nagsasangag ako, dinediretso ko na. Pero dahil meron ako sa mood ngayon, kaya gaganituhin natin yung almusal natin ngayong umaga. Mabilis lang naman to, kung isang perasong itlog lang din, okay lang din yun. Basta ihalo nyo lang or separate nyo lang yung white and yung dilaw. Pagkatapos yan, halu-haluin lang natin. So, i-mix lang natin yung mga dilaw dito sa ating kanin. Kung wala kayong bahaw na kanin, so pwede naman yung bagong sinaing kung gusto nyo itry ang ganitong recipe sa umaga. Kapag nahalo na lahat at ganito na yung itsura, so ayun, magpo-proceed na tayo sa iba nating gawain. Madilaw lang talaga tignan dito kasi yung light siguro ng ilaw yung nagamit ko iba. So, meron din akong bawang dito kasi magigisa tayo ng bawang ngayon. So, una natin gagawin ay igigisa natin yung bawang. So, maglagay lang tayo ng kunting mantika tapos mekos-mekos lang natin yan hanggang mag-golden brown or hanggat saan yung gusto nyo. Kasunod niyan, nilalagay natin yung ating carrots dito. Kung meron pa kayong gustong ilagay katulad ng mga green peas, tapos meron pa yung parang ano ba yun, parang corn, ayun, pwede yung siya ihalo dito. Pero ako kasi wala ko ngayon, kaya carrots na lang muna. Kapag luto na pala yung carrots, isusunod natin yung ating kanin. Tapos ihalo-halo lang pala natin yan. Mas maganda sana kung medyo dry yung kanin natin dito. Ako kasi medyo basa yung kanin namin. So, ganun yung klaseng bigas namin. Kaya ayan, magkadikit-dikit siya. Kasi kung yung bigas ang gagamitin ninyo dito, yung parang maalsan ako, ang result talaga dito, para kayo nasa Chowking, ganon. Kapag medyo kasi malagkit yung bigas nyo, ayan, ganito yung resulta, yung parang dumidikit-dikit. Pero kung yung parang buhaghag na bigas, nako, yun yung maganda talaga pang sangag. May mga bigas kasi na buwaghag pero masarap yung lasa, tapos may bigas din na buwaghag na hindi masarap, tapos ito naman may malagkit na bigas na hindi masarap, tapos may malagkit naman na masarap. Basta ganun yun. So, nilagay ko pala dito ay asin. So, wala na akong nilalagay dito maliban sa asin. Kayo na rin bahala kung lalagyan pa ninyo ng mga magic sarap, ganun. Pero ako ayoko ng magic sarap, kaya asin na lang nilagay ko dito. Pagkatapos pala natin dito maglagay ng asin at ayan, imikos-mekos na naman natin uli. So, hindi ko pala siya tinigilan kasi medyo malakas yung apoy ko dito at masusunog yung pinakailalim dito kahit gumagamit pa ako ng non-stick na pan. Yun pala guys, mas maganda pala gamitin dito ang non-stick na pan natin kasi panigurado talaga ako kung hindi non-stick yung gagamitin nyo, nako, didikit siya dito at magkakaroon talaga ng dikitan yan. Ilang beses na talaga ako nagsagd ng kanin tapos yung kanin mo medyo basa, didikit talaga yan sa kawali. Buti na lang talaga meron akong non-stick na pan kaya ayan, hindi siya dumidikit. Pagkatapos pala nitong maghalo-halo natin, isusunod na natin yung ating egg white. So ayan, ito yung egg white pala, isa talaga sa nagustuhan ko dito. Bakit huli ko tong nililagay or hinihiwalay ko dito? Kasi feel ko talaga kapag huli ko siyang nilalagay, nagdadry yung kanin ko. O basta iba talaga yung resulta ng sinangag ko kapag huli na yung egg white nilalagay ko. So makikita nyo naman, diba? Parang iba talaga yung itsura niya. Kaya ito yung pinakagustuhan ko talaga dito eh. At ayan, mekos-mekos na naman uli natin siya hanggang mahalo na lahat yan. Nayaan ko nga muna yan ng sandali at ayan, pagbaliktad ko, o diba, may usok-usok na siya, nakakatakam namang kainin na. Pero okay na talaga yan guys, pwede na yan i-serve at kumain nga ako nito at ito na yung resulta natin, diba, napakasarap talaga nito. Optional pa lang paglagay nito ng dahon ng sibuyas. Pero nasa inyo na kung maglalagay kayo, hindi. Pero ako naglalagay ko kasi mas paborito ko yung dahon ng sibuyas. At ayan yung result sa malapitan. Diba napakasarap, nakakatakam kumain. O diba napakasimple ng ingredients natin pero napakasarap ng resulta. At kung nagustuhan yung video natin ngayon, huwag kalimutan mag-like and subscribe.